Hari ng Dragon. Kabanata 11 hanggang 15. Ang salitang natural na supernatural na kapangyarihan ay inilalapat sa mga taong may iba't ibang edad, at ang mga halaga ng pagsukat ay natural na naiiba. Ang isang 6 na taong gulang na bata na maaaring matalo ang gayong pares ng martilyo upang makumplito ang 1,000 beats ay tiyak na karapat-dapat sa salita. Gayunpaman, hindi tumawag si Meng Tian para huminto, pinanood lang si Tang Wulan na patuloy na binubugbog siya ng tahimik sa tabi niya. Direkta at makapangyarihan ang kanyang mga galaw, ngunit wala siyang anumang kakayahan sa pagbabawas at pagbabago ng puwersa. Ang kontrashock na puwersa ng martilyo ay walang alinlangan na dala ng kanyang mga braso. 50 beses, 80 beses, 100 beses. Muling bumubuhos ang pawis, mas matindi pa ang kirot kumpara sa dati, mainit ang mga braso, at kahit sa sobrang pagod, medyo namamaga ang anit. Ngunit si Tang Wulan ay nagngangalit pa rin ng kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagmartilyo. Sa 150 martilyo, nagsimulang umindayog ang kanyang katawan, namamaga at masakit ang kanyang mga braso na parang hindi sa kanya, at medyo malabo ang kanyang mga mata, ngunit nakakuyom pa rin ang kanyang mga ngipin. Kaya kung kumapit, makakapasa ako sa pagsubok. Ako ay isang tao, at ang pagtitiyaga ay tagumpay. Nang tumawag si Mang Tian para huminto, si Tang Wulan mismo ay hindi alam kung ilang martilyo ang kanyang inindayo. Kung hindi siya hinawakan ni Mang Tian, mahuhulog lang siya sa lupa. Kinuha ni Mang Tian ang martilyo sa kanyang kamay, malinaw na nakita ni Mang Tian na ang mga palad ng mga kamay ni Tang Wulan ay napudpod dahil sa puwersa ng countershock ng hawakan ng martilyo, at ang kanyang mga braso ay namamaga ng pabilog. Ang mukhang mabangis na forge na ito ay nalipat sa wakas, hindi lamang dahil sa natural na supernatural na kapangyarihan ni Tang Wulan, kundi dahil din sa kanyang pagpupersage. Ang lakas ay maaari ding gamitin sa hinaharap, ngunit ang tiyaga ay makikita sa isang 6 na taong gulang na bata, ngunit ito ay masyadong mahalaga. Nagturo ka ng mabuting bata. Tatanggapin ko ang batang ito. Pupunta ako dito araw-araw sa ganitong oras. Bumalik ka at pauiran mo ang braso niya. Nang dumating silang Yu upang kunin si Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay mas maamo. Si Man Tian, at isang bote ng ointment ang iniabot niya. Sa susunod na oras, nagpapahinga si Tang Wulan. Sa oras na ito, gumaling na ang kanyang espiritu, ngunit masakit ang kanyang mga braso kaya hindi niya ito maiangat. Umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang paliwanag ni Man Tian tungkol sa pamemiki. Ano ang forging? Ang forging at casting ay ganap na naiiba. Ang paghahagis ay nangangailangan lamang ng isang amag, at ang metal ay pinindot sa kinakailangang hugis gamit ang isang makina ayon sa abrasive tool, which is casting. Forging, kailangan itong talunin ng forge. Siyempre, ang forging ay kailangan din. Ang paghampas ay maaaring gawin ng isang makina, ngunit ang metal ay buhay din, at ang lahat ng mga bahagi ng lata ay hindi talaga nakakapit. Mano-manong pinik ng isang forge. Siya ay isang tunay na manggagawa, nagtataglay ng isang katayuan na hindi mas mababa kaysa sa isang master ng kaluluwa. Soul Master at Mecha Master, lahat ito ay pangarap ng mga lalaki. Aray! Napasigaw si Tang Wulan sa sakit, dahil hinawakan nilang Yu ang kanyang kamay. Natuklasan lamang nilang Yu ang sugat sa palad ng kanyang anak. Oh my God! Anong ginawa niya sa iyo? Agad na tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na ang kanyang anak ay makakaranas ng ganoong kabigat na krimen sa loob lamang ng 2 oras. Umiling si Tang Wulan at sinabing, wala lang. Sinabi ni Tio Man Tian na nakapasa ako sa pagsusulit. Inay, magaling ba ako? Huwag kang umiyak. Hindi masakit. Umuwi na tayo. Pinunasan nilang Yu ang mga luha sa kanyang mga mata, puno ng panghihinayang ang kanyang mga mata. Ma, okay lang talaga ako. Sobrang saya ko. Naipasa mo ang pagsusulit ni Uncle Mang Tian. Hindi ka ba masaya para sa akin? Parang ito ang sense of accomplishment na sinabi ni Dad. Masaya, masaya si Nanay. Hinawakan nilang Yu ang ulo ng kanyang anak, muling pamatak ang luha sa kanyang mga mata. Pagdating niya sa bahay, nakita ni Tang Wulan si Nair na nakaupo sa mesa pagkapasok niya, at agad siyang tumakbo. Pumunta silang Yu sa kusina at nagluto ng hapunan. Nair, alam mo ba? Ngayon ay nakapasa ako sa pagsusulit ni Tio Mang Tian, at maaari kong simulan ang pag-aaral ng pagpanday sa kanya. Kapag ang aking kapatid na lalaki ay kumita ng pera sa pamamagitan ng pamemiki, maaari akong makaipon ng pera upang bumili ng mga kaluluwa, at maaari akong bumili ng masarap na pagkain para sa iyo. Oh! Ang sinshing ng bata, nakalimutan na niya ang sakit sa kanyang braso, at sinabi kay Nir ang tungkol sa kanyang partikular na katuparan. Seryosong nakikinig si Nair, ngunit paminsan-minsan ay may bakas ng kawalan ng laman sa kanyang mga mata. Nair, naalala mo ba talaga kung saan ang bahay mo? Hindi malay na tanong ni Tang Wulan pagkatapos magsalita tungkol sa pagsusulit. Umiling si Nir, hindi ko talaga maalala, Nir lang ang naaalala ko, at lahat ng iba ay malabo. Kuya Lin, tanga ba ako? Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, hindi, syempre si Nair ay hindi tanga. Hindi mahalaga kung hindi mo maalala. Mula ngayon, ito na ang magiging tahanan mo. Ang aking mga magulang ay sa iyo, at ikaw ay aking kapatid. Tumingin sa kanya si Nair, at unti-unting sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang mukha.
Ito ang unang beses na tumawa siya simula nang pumunta siya rito. Wow, Nar, ang ganda mo pala kapag nakangiti. Tahimik kong sasabihin sa'yo, magsisikap si kuya na maging Soul Master, at paprotektahan kita sa hinaharap, okay? Mabuti. Nang bumalik si Tang Qinan, handa na ang hapunan. Come on, sumama ka sa akin, kakain muna ang mga bata. Sinulyapan nilang Yu si Tang Qinan na tila kalmado, at pagkatapos ay naglakad patungo sa kanilang silid. Natigilan si Tang Ziren, tumingin sa kanyang anak, at nawalan ng pagtatanong na tingin. Nagkibit balikat si Tang Wulan at sumenyas na hindi niya alam kung ano ang problema ng kanyang ina. Nagmamadaling sinundan ni Tang Qinan silang Yu papasok sa bahay, at isinara nilang Yu ang pinto. Nar, kain muna tayo. Gutom ka na. Dahil sagana sa dalawang merienda na ito, gumawa silang Yu ng maraming dagdag na pagkain ngayon. Halatang walang panlaban si Nar sa pagkain, at agad na tumango nang marinig iyon, at pinagpistehan ito. Kumain lang siya saglit, nalaman na si Tang Wulan na nakaupo sa tabi niya ay hindi nagsimula tulad ng ginawa niya kahapon. Nang iangat niya ang kanyang ulo upang tingnan siya, nakita niyang pinaikot-ikot niya ang kanyang katawan na may malungkot na mukha, na may bakas ng sakit sa kanyang mukha. Anong problema kuya? Biglang tanong ni Nir. Pagkatapos ng pagsubok, sumasakit ang braso ko at hindi ko ito maiangat. Si Tang Wulan ay partikular na nagugutom kamakailan, hindi banggitin ang mabigat na trabaho pagkatapos ng klase. Maaari mong isipin ang pagnanais para sa pagkain ngayon. Kumurap si Nar at sinabing, pagkatapos ay papakainin kita. Okay, okay. Tuwang-tuwa si Tang Wulan. Ang mga galaw ni Nar ay medyo maalog, kahit medyo malamaya, isang kotsarang kanin at isang kotsarang gulay ang salit-salit na ipinakain sa bibig ni Tang Wulan. Ang dalawang bata ay 6 na taong gulang at 5 at kalahating taong gulang, na may dampi ng init sa kanilang kawalang gulang. Maging ang mga ilaw ng munting pamilyang ito ay tila lumambot. Nir, napakabait mo. Hindi, wala akong sinabi na hayaang pumunta muli si Linlin sa Mangtian. Nabulunan silang Yu at sinabing. Para hindi siya marinig ng dalawang bata sa labas, pinigilan niya ang kanyang emosyon. Matapos makinig sa salaysay nilang Yu, naawa si Tang Qinan sa kanya, natahimik siya. Paano ko makikita ang bahaghari ng hindi nararanasan ng hangin at ulan? Walang sino man ang maaaring magtatagumpay ng basta-basta. Isang Yu, si Linlin ay dumaranas ng kahirapan, at nakakaramdam ako ng pagkabalisa. Gayunpaman, kung hindi siya dumaranas ng paghihirap ngayon, kung gayon, kapag siya ay lumaki, maaari siyang magdusa ng higit pang mga paghihirap. Nang hinanap ko si Mang Tian noong araw na iyon, nakita ko na talagang nag-aatubili siya. Bilang isang master craftsman, mayroon siyang mayabang na personalidad at makikilala niya. Alam mo ba kung gaano kagaling ang anak natin? Talagang binibigyan ako ng malaking sorpresa ng batang ito. Bago ako bumalik mula sa trabaho, tinawag ako ni Mang Tian na isang newsletter na gabay sa kaluluwa. Sinabi niya sa akin na ang aming anak ay may talento, ipinanganak siya na may supernatural na kapangyarihan, at ang kanyang lakas ay maihahambing pa sa mga ordinaryong adultong lalaki. Ang mas mahalaga ay ang pagpupursage ni Linlin ang nagpakilos sa akin. Ang martial spirit ni Linlin ay ang blue silver grass, at ang posibilidad na siya ay maging isang napakahusay na kaluluwa sa hinaharap, kung maaari siyang maging isang napakahusay na master sa hinaharap forger, kahit papaano ay mabubuhay siya ng walang pag-aalala sa buong buhay niya. Hayaan ba natin si Linlin na subukang muli? Kung talagang malamang na masaktan ang kanyang katawan, sa anumang kaso, pipigilan ko muna siyang magpatuloy sa pag-aaral. Pagkatapos ng lahat, nakompromiso silang Yu. Alam na alam niya na mahal ng kanyang asawa ang kanyang anak gaya ng pagmamahal niya, at ang katotohanan ni Tang Qinan ay humimok sa kanya. Nang bumalik ang dalawa sa sala, nakita nila si Tang Wulan na nakaupo roon, ngumunguya ng gusto, at nakangiting nakatingin kay Nar sa tabi niya, habang si Nar ay medyo awkward na nagpapakain sa kanya. Hindi napigilan ni Tang Qinan at Lang Yu na matigilan sa eksenang ito. Dalawang magagandang maliliit na tao ang nakaupo doon, sa ilalim ng liwanag ng hindi malakas na liwanag, na nagpapakita ng isang napakamagkakasundo na larawan. Bumulong si Tang Ziren sa mahinang boses, amponin natin ang batang ito. Magkasamang lumaki ang dalawang bata at makakatulong ito kay Linlin. Oo. Sa wakas ay lumitaw ang isang ngiti sa mukha nilang Yu. Isang hapunan na puno ng init ng pamilya ang natapos sa ganitong kapaligiran. Ang gana ni Tang Wulan at Nar ay muling nagulat kay Tang Qinan at sa kanyang asawa. Ang pagpapalaki ng dalawang anak, ang unang tanong na dapat nilang harapin sa susunod ay kung makakakuha ba sila ng sapat na pagkain. Pagkatapos ng hapunan, nakipag-usap silang Yu kay Tang Qinan at nagpas siyang lumabas upang maghanap ng trabaho, ngunit sa sweldo lamang ni Tang Qinan, ang pamilya ay talagang nahihirapan. Nar, tingnan mo, ito ang aking martial soul. Medyo nahihirapang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay, at ang asul na damo sa kanyang palad ay dahan-daang nag-drill, na may malabong asul na halo, at kasabay nito ay naglalabas ng lambot. Pagbabago ng enerhiya. Kinalikot ni Nar ang asul na pilak na damo sa kanyang kamay na medyo nagulat, Kuya, magkakaroon ba ako ng martial spirit sa hinaharap? Sinabi ni Tang Wulan, syempre. Lahat ay may sariling martial spirit.
Kapag 6 na taong gulang ka na, maaari kang gumising sa araw ng paggising sa susunod na taon. Sa sobrang antok, hindi ko na napigilan, gusto kong matulog. Matulog ka rin ng maaga. Habang nagsasalita, walang ulo siyang bumagsak sa kanyang kama, at ilang saglit lang ay naging pantay na ang kanyang paghinga. Nakatingin sa kanya si Nair ng blanko, pilit na inaalala ang isang bagay, ngunit wala siyang maalala sa kanyang isipan. Nakahiga siya sa kama, nakatulog siya nang hindi niya namalayan. Sa malalim na gabi, tahimik na bumukas ang pinto ni Tangwulan at Nair. Pumasok si Tang Qinan. Umupo siya sa tabi ng kama ng kanyang anak at kinuha ang bote ng gamot na ibinigay ni Mantian kay Lang Yu mula sa kanyang mga braso. Pagkatapos ay hinailan niya ang manggas ng kanyang anak at naghanda para lagyan siya ng gamot. Gamit ang isang kamay sa kanyang balikat, umilo ang isang maliit na lampara na nakasabit sa kanyang balikat, sapat lang upang lumiwanag sa braso ni Tangwulan. Ha! Mahinang sabi ni Tang Ziren, na tulala na nakatingin sa braso ni Tangwulan, dahil nagulat siya nang makitang hindi namamaga ang braso ng kanyang anak gaya ng sinabi ni Lang Yu, at mukhang pareho ito ng dati. Maingat niyang binuksan ang palad ni Tangwulan, ang palad ay kasing kinis din ng jade, walang bahid ng galos. Sa sorpresa, nagmamadaling binuksan ni Tang Qin ang mangga sa kabilang bahagi ng shirt ni Tangwulan. Ang sitwasyon ay eksaktong pareho. Kahit anong tingin mo, parang hindi nasugatan ang mga braso niya. Siyempre hindi magsisinungaling si Lang Yu sa sarili, kilalang-kilala ni Tang Qinan ang kanyang asawa. Pero bakit nawala ang pamamaga at sugat na dapat ay nawala? Ano ang sitwasyon? May epekto kaya ang martial spirit ng anak? Mayroong ilang mga espesyal na martial arts na maaaring magpagaling sa kanilang sarili, ngunit hindi ko narinig na ang blue silver grass ay may ganoong function. Ang hindi niya napansin ay sa ilalim ng takip ng itim na buhok ni Tangwulan, ang malabong gintong mga linya sa kanyang noo ay tahimik na naglaho. Umupo si Tang Qinan doon at nag-iisip sandali, tumingin sa bote ng gamot sa kanyang kamay, at pagkatapos ay sa braso ng kanyang anak, na may pag-aalalang tingin sa kanyang mga mata. Maya-maya, iniligpit niya ang bote ng gamot at bumalik sa kwarto. Maaga bukas ng umaga, ang tugon ng aking anak ay ang pinakamahusay na paraan upang i-verify ang sitwasyon. Madaling araw. Maagang nagising si Tangwulan, at pagkatapos maghugas ng sarili, tumakbo siya sa kusina para tulungan ang kanyang ina. Bagamat hindi pa rin siya marunong magluto, nakakapaghain man lang siya ng mga ulam at mangkok. Linlin, masakit pa ba ang braso mo? Muling nalungkot si Lang Yu nang makita niya ang kanyang matinong anak. Oy, parang wala na akong nararamdaman. Sabi ko okay lang. Inalog ni Tangwulan ang kanyang braso. Ang hapdi ng kahapon ay tuluyang nawala, na para bang hindi niya naranasan ang ganoong sakit noon, at siya parang naramdaman din ito na mas naging makapangyarihan ang kanyang mga braso. Nakahinga ng maluwag si Lang Yu at ngumiti at sinabing, mukhang pinainom ako ng iyong tiyo Mantian kahapon ng magandang gamot. Kung ito ang kaso, come on ang aking ina. Matapos kang makatulog kahapon, pinuntahan ka ng tatay ko para ilapat ang gamot sa iyo. Si Tang Qinan, na lumabas ng silid, ay narinig lamang ang pag-uusap na ito, at wala siya nito. Masasabi bang pagkatapos na masigla ang martial spirit ng bata, hindi lamang siya naging mas malakas, kundi pati na rin ang kanyang kakayahan sa pagbawi sa sarili. Hindi ito maaaring maging epekto ng blue silver grass. Pinuno ng masaganang almusal ang maliit na pamilyang ito ng tawanan. Tatay, ipadala mo ako sa paaralan ng mabilis. Ngayon ay dapat nating malaman muli ang tungkol kay Juan. Nako, inaantok ako kagabi at nakalimutan kong magnilay. Bumalik ka ngayon, kailangan mong paalalahanan ako, si Tangwulan, ay dapat na maging isang makapangyarihang soul master. Makalipas ang 3 taon. Kolehiyo ng Red Mountain. Kinahit ni Wan Yunxiao ang kanyang mabilog na katawan at lumapit kay Tangwulan, Ulong, Ulan, narinig ko na si Zhou Xiaolong ay lumampas sa ika-10 antas. Bibili ako ng mga kaluluwa ngayong gabi. Kumusta ka? Huling beses mo hindi ba sinabi mo sa akin na nasa grade siyam ka na? Malapit na tayong magtapos. Kung wala ka pang pasok sa bahay at may sarili ka ng grade 10. Magkaroon ng isang sulat ng rekomendasyon mula sa paaralan, mas mahirap na pumasok sa isang intermediate na kolehiyo sa hinaharap. Sa nakalipas na 3 taon, malaki ang pinagbago ni Tangwulan. Ang orihinal na sukat na 1.2 metro ay higit sa 1.4 metro, na medyo mas mataas kaysa sa kanyang mga kapantay. Siya ay may katamtamang pangangatawan, hindi mataba o payat, at hindi masyadong malakas ang hitsura. Sa kanyang pagtanda ay lalong gumaganda ang kanyang mukha lalo na ang malinaw na itim na mga mata na nakikita ng iba. Bagamat blue silver grass lang ang martial spirit niya, mataas pa rin ang katanyagan niya sa Red Mountain College. Si Wan Yunxiao ang maliit na taong matabang nakilala niya noong una siyang pumasok sa akademya. Napakababa niya ng tingin kay Tangwulan, ngunit sa sandaling siya ay nagkusa na ay bully si Tangwulan at binugbog sa lupa ni Tangwulan. Magiging tapat ako. Kapag ang lahat ay walang mga espiritong kakayahan at ang kanilang mga antas ng kapangyarihan ng espiritu ay magkatulad, ang kapangyarihan ni Tangwulan ay walang alinlangan na may mahalagang papel. Hindi siya masyadong malakas sa hitsura, ngunit direktang itinaas ni Wan Yunxiao ang kanyang ulo sa pagkakataong iyon at napasigaw sa takot. Mula noon, nag-iwan na ito ng anino.
Sa 12-dosenang mga akademya sa klase ng Wan ngayong taon, 6 sa kanila ang umabot sa ranggo ng 10 sa espiritong kapangyarihan, at maaaring umabot sa ranggo ng Spirit Master mula sa pinakamababang ranggo ng Spirit Master. Siyempre, ang saligan ay magkaroon ng isang kaluluwa na pag-aari niya. Sa 3 taon, malapit na silang magtapos ng kanilang pag-aaral sa mga junior college. Pagdating nila sa mga intermediate na kolehiyo, ang mga Soul Master ay makikilala at mapupunta sa mga espesyal na kolehiyo. Walang middle-level Soul Master Academy sa isang maliit na lungsod tulad ng Aulay City, ngunit isang medium-sized na lungsod. Ang Soul Master Intermediate Academy ay nangangailangan na kailangan mong magkaroon ng kaluluwa bago ka makapag-enroll. Si Wan Yun Chao ay isa sa 6 na estudyante na umabot sa 10 antas sa kapangyarihan ng espiritu. Naabot niya ang antas 10 bago nagtapos sa junior college. Nakuha niya ang isang sulat ng rekomendasyon mula sa akademya, at mas madaling makapasok sa Intermediate Academy. Dahil ito ay nagpapatunay na ang talento ay sapat na, kung ikaw ay umabot sa ika-10 baitang pagkatapos ng 10 taong gulang, at pagkatapos ay nais na pumasok sa intermediate na kolehiyo, kailangan mong pumasa sa higit pang mga pagsusulit. Dapat ay halos tapos na, sa palagay ko naabot ko ang isang bottleneck. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Ang bilis ng kanyang cultivation ay nagulat pa ng punong guro na si Lin Zimeng. Ang kanyang likas na kapangyarihan ng espiritu ay nasa 3 antas, at nalinang siya sa antas ng 10 sa loob ng 3 taon. Ito ay hindi mabilis sa mga Espiritu Masters, sa pinakamahusay na ito ay maaari lamang ituring bilang medium. Gayunpaman, ang kanyang martial spirit ay blue-silver grass. Ang ganitong uri ng basurang kaluluwa ng martial arts ay nilinang sa antas ng 10 sa loob ng 3 taon, at ang bilis ay hindi masyadong mabagal. Bagamat malayong may kumpara sa mga henyong iyon, nasa gitna at mataas na antas sila ng klase. Matapos patnubayan si Tang Wulan ng maraming beses, nalaman ni Lin Zimeng na ang batang ito ay partikular na may talento sa pagmumuni-muni, at madaling maramdaman ang mga molekula ng enerhiya sa hangin na pinakaangkop sa kanya, at siya ay partikular na nakatutok sa pagmumuni-muni. Nang maglaon, malabo niyang naunawaan ang dahilan ng mas mabilis na bilis ng cultivation ni Tang Wulan. Ang batang ito ay malamang na mas malakas ang pag-iisip kaysa sa kanyang mga kapantay, at nangyari ito. Ang magkaroon ng isa pang bata na umabot sa ika-10 baitang bago ang pagtatapos ay isang karangalan para sa punong guro, at nangangahulugan din ito ng isang bonus. Sa makatuwid, noong nakaraang taon ng pag-aaral, binigyang pansin ni Lin Zimeng si Tang Wulan at madalas siyang itinuro ng mag-isa. Hindi rin siya binaygo ni Tang Wulan. Magtatapos na siya sa kalahating buwan, at matagumpay niyang naabot ang ika-9 na antas, isang hakbang lamang ang layo mula sa ika-10 antas. Pagkatapos ibenta ang hakbang na ito, maaari kang pumasok sa kaharian ng isang tunay na Soul Master sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga kaluluwa. Ang isang Panginoon ng kaluluwa na walang kaluluwa ay hindi mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong tao, ngunit pagkatapos na maging isang Panginoon ng kaluluwa at nagtataglay ng sariling mga kasanayan sa kaluluwa at kaluluwa, ito ay magiging isang ganap na kakaibang mundo. Tara, baka makapasok tayo sa parehong Intermediate Academy. Nakangiting sabi ni Wan Yun Chao, huwag mong pag-usapan ang pang-aapi sa iyo. Kapag may kaluluwa ka, mag-away tayo muli at tingnan kung sino ito. Talunin ang isang tao. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, inilagay ang kanyang bag sa kanyang likod at bumangon, mabagal kang mangarap. Siyempre, hindi niya sasabihin kay Wan Yun Chao kung gaano siya kalakas ngayon. Pagdating niya sa gate ng paaralan, hindi nagmamadaling umalis si Tang Wulan, ngunit tumayo siya sa labas ng gate ng paaralan at naghintay. Pagkaraan ng maikling panahon, isang pilak na ilaw ang lumabas sa komprehensibong gusali ng pagtuturo. Nar, dahan-dahan kang tumakbo, huwag mahulog. Sabi ni Tang Wulan na puno ng pagmamahal. Si Nar ay may maikling silver na buhok. 3 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin siya gaanong nagbago. Mas matangkad lang siya ng kaunti kaysa dati. Napakaganda at cute pa rin niya. Ngunit kung ano ang hitsura niya, siya at si Tang Wulan ay hindi katulad ni Tang Wulan. Para siyang isang maliit na batang babae na hindi lumalaki. Kuya, gusto kong kumain ng lollipop. Hinawakan ni Nir ang braso ni Tang Wulan at nakangiting sinabi. Sige, bili na tayo. Tapos iuwi ka ng kapatid ko at pupunta sa tindahan. Hinaplos ni Tang Wulan ang kanyang ulo. Ang mga mag-aaral na wala sa paaralan ay nakita na ang pares na ito matagal na ang nakalipas. Gumawa ng milagro si Nar sa araw ng paggising sa ika-2 taon ng pagdating sa pamilya Tang. Ang himalang ito ay hindi kung gaano kalakas ang kanyang martial spirit, ngunit wala siyang martial spirit. Ito ay isang napakabihirang sitwasyon sa kasaysayan ng buong kontinente. Kung wala si Wan, natural na makapasok lang sa akademya at makapag-aral ng normal. Maganda si Nar, na nagpapainggit sa mga babaeng estudyante na kasing edad, at kasabay nito ay pumukaw ng curiosity ng mga lalaking estudyante. Dahil dito, hindi gaanong madalas makipag-away si Tang Wulan sa mga tao. Minsang naharang ng grupo ng mga lalaking kaklase, hindi niya ito kayang talunin ng mag-isa, kaya ginamit niya ang kanyang katawan para protektahan si Nar. Sa huli, siya mismo ay natatakpan ng mga hiwa at pasa, ngunit si Nar ay nabahiran lamang ng dumi.
Kinabukasan, natagpuan ni Tang Wulan ang pasimuno at mabangis na lumaban araw-araw, hanggang sa matakot siya sa kalaban, at hindi na siya nang ahas na ay bully muli si Nier. Dahil nasa Soul Master class siya, hindi siya nakatanggap ng maraming parusa. Naging tanyag siya noong unang digmaang pandaigdig, at wala nang sinuman sa Red Mountain College ang nang ahas na ay bully si Nier. Mula sa edad na 8 taong gulang, si Tang Wulan ay kumilos na parang isang maliit na tao, inaako ang responsibilidad na ihatid ang kanyang kapatid na babae papunta at pauwi sa paaralan. Pagkatapos bumili ng merienda at pauwiin ang kanyang kapatid na babae, ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang bag at nagpalit ng makapal na damit pang trabaho na may mantsa ng mantika, at pagkatapos ay lumabas muli ng bahay. Ang Mantian Studio ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Ang panimulang punto ng website ng Chino Now, Hidian.com ay tinatanggap ang mga mambabasa na pumunta at magbasa. Ang pinakabago, pinakamabilis at pinakamainit na serial na gawa ay nasa simula na lahat. Wulan, darating na. Isang matangkad at malakas na binata na nasa edad 20 anyos ang bumati kay Tang Wulan. Kuya Long. Nakangiting tanong ni Tang Wulan, anong gawain ang itinalaga ng guro ngayon? Ngumiti si Brother Long at nagsabi, pero marami sila. Makikita mo mag-isa kapag pumunta ka sa bahay mo. Sa pagsasalita, medyo naiinggit ako sa anak mo, ilang taon ka na. Naabutan ako ng workload na ito. Forge it's hard work, and the more you do, the more income will natural increase. Humalaklak si Tang Wulan at sinabing, paano ko maihahambing sa iyo, hindi ako pinapayagan ng guro na magpanday ng malalaking bahagi hanggang ngayon. Sinabi ni Brother Long, iyon ay upang gawing mas matatag ang iyong pundasyon. Okay, pumunta ka ng mabilis, kung hindi, hindi ka makakapaglaro ng 2 oras ngayon. 3 talaga ang tao sa studio ng Mang Tian, sina Mang Tian, Long at Tang Wulan. Si Brother Long ay orihinal na nag-iisang apprentice ni Mang Tian. Si Tang Wulan ang naging pangalawa pagkatapos niyang pumunta rito. Ang kanyang pangalan para kay Mantian ay naging guro nang siya ay dumating dito sa pangalawang pagkakataon 3 taon na ang nakakaraan. Si Mantian ay isang napakahigpit na guro at napaka-demanding. Ngunit ang pagtuturo ay napakaseryoso din. Maraming beses naramdaman ni Tang Wulan na mas marami siyang natutunan dito kaysa sa akademya. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang workshop, at si Mantian ay kumukuha ng ilang trabaho sa paggawa ng mga bahagi ng mecha mula sa labas, at pagkatapos ay itinalaga ang mga ito. Ipaubaya lang ito kina Brother Long at Tang Wulan, ngunit gawin ito ng mag-isa. Magkakaroon ng isang araw sa isang linggo na nakatuon sa pag-aaral, tuturuan sila ni Mantian ng magkahawak kamay, at ang mga natitirang araw ay kailangang tapusin ang mga gawaing itinalaga ni Mantian. Kung mas marami at mas mahusay ang iyong ginagawa, mas mataas ang iyong kita. Dumating si Tang Wulan sa kanyang forging room, na iba sa magulong sala sa labas. Siya ay napakalinis at naglilinis mag-isa. Oo naman, ang kabilang partido ay mayroon ng ilang hilaw na materyales sa forging table, at may mga guhit sa tabi nila. Noong una siyang dumating dito, hinayaan siya ni Mang Tian na kumatok sa bakal sa loob ng 3 buwan, para lang turuan siya ng mga kasanayan sa pagtambulan at kapasidad. Kailangan kong kumatok ng 2 oras sa isang araw, na talagang isang yugto ng panahon kung kailan mainit ang tubig. Ngunit habang patuloy na nagsasanay si Tang Wulan, ang lakas ni Tang Wulan, na hindi mahina, ay patuloy na lumalaki, at ang maliit na martilyo ay unti-unting tumaas. Pagkaraan ng 3 buwan, nagsimula siyang magsagawa ng ilang simpleng gawaing pagdadalisay ng metal. Makalipas ang 1 taon, nagsimula akong gumawa ng mga pinakasimpleng bahagi. Hanggang sa 6 na buwan na ang nakalipas ay nag-upgrade siya mula sa pag-forging ng maliliit na bahagi hanggang sa pag-forging ng mga medium-sized na bahagi. Mas matindi pa sa kanya si Mantian kaysa kay Longge. Ngunit si Tang Wulan ay tila may espesyal na katigasan sa kanyang karakter. Kahit kailan ay hindi siya nagreklamo tungkol dito sa 3 taon niyang pamamalagi rito. Matapos tingnang mabuti ang mga guhit, naunawaan niya kung ano ang kanyang trabaho ngayon. Ang 10 joints, na kung saan ay ang bukong-bukong joints ng mecha, ay spherical. Kung ito ay cast, ito ay maaaring makumplito sa pamamagitan lamang ng 2 suntok, ngunit para sa forging sabi nga, ang mga kinakailangan ay mas mataas. Ang forging ay nahahati din sa maraming antas. Sa pangkalahatan, ito ay 100 forging. Ang tinatawag na 100 forging ay nangangahulugan na ang bawat bahagi ng isang bahagi ay kailangang huwad ng daan-daang beses. Libu-libong kapalaran ang nasa mas mataas na antas. Ang mas maraming forging, mas kaunting mga impurities sa metal. Siyempre, ang metal ay dapat na sapat na mabuti upang mapaglabanan ang presyon na dulot ng libu-libong pag-forging. Para sa libu-libong mga forging parts, hindi ito magagawa ni Tang Wulan sa kasalukuyan, at bihira siyang gumawa ng ganoong trabaho. Mahusay na pinindot ang button sa forging table, at ang gitna ng forging ay nag-crack, na inilantad ang forging furnace sa ibaba. Inayos ni Tang Wulan ang isang piraso ng metal sa slot sa tabi ng forging furnace, at pagkatapos ay pinindot ang button para ipadala ito sa forging furnace. Nagsimula sa 2 itim at may kantab na martilyo, ang laki ng 2 martilyo ay halos kapareho ng mga martilyo niya noong una siyang pumunta dito para sa pagsubok.
Para sa pagpapanday ng maliliit at katamtamang bahagi, ang laki ng martilyo na ito ay pinakaangkop. Gayunpaman, ang pares ng martilyo sa kanyang kamay ay regalo sa kanya ni Mantia nang pumunta siya rito sa loob ng isang buong taon. Ang 1,000 forged tungsten steel hammer na ginawa mismo ni Mantian, bawat isa ay tumitimbang ng hanggang 80 jin, mahirap para sa mga ordinaryong tao na buhatin ito. Ngunit sa sandaling ito, sa mga kamay ni Tang Wulan, may pakiramdam ng kawalan. Sa ilalim ng epekto ng mataas na temperatura ng forge, ang metal ay mabilis na naging pula. Ang kanang kamay na tungsten steel hammer ni Tang Wulan ay inilagay sa slot, at ang kaliwang kamay na tungsten steel hammer ay isinara mula sa itaas upang i-clamp ang metal. Ang tungsten steel hammer na may dalawang kamay ay mabilis na itinaas, at sunod-sunod na tunog ng ding at ding ang tumunog simula sa araw ng panday. Ang forging ay isang uri ng handicraft, hindi lang kasing simple ng isang skilled trade. Noong unang nagsimulang matuto si Tang Wulan, sinabi sa kanya ni Mang Tian na kung gusto mong maging isang kwalipikadong palsipikado, dapat mong gamitin ang iyong utak at nasa proseso ng pagtambulan. Ang texture at mga katangian ng metal mismo ay hinuhusgahan ng countershock at mga pagbabago sa metal. Sa pamamagitan lamang ng pagmaster ng mga ito maaari tayong tunay na makagawa ng mga dekalidad na produkto. Ang talino ni Tang Wulan sa bagay na ito ay napakahusay. Hindi niya alam na noong binigay ni Meng Tian sa kanya ang pares ng tungsten steel hammers, ibig sabihin ay isa na siyang opisyal na peke. Ang buwan ng kita ay hindi ganoon kalaki. Siya ay mag-iipon ng isang nakapirming halaga ng pera, magtabi ng isang bahagi ng natitirang pera upang gastusin para sa kanyang kapatid na babae, at ang natitira ay ibibigay kay Lang Yu para tustusan ang pamilya. Siya ay isang 9 na taong gulang na bata ngayon, ngunit ang kanyang 3 taong forging career ay naging mas kalmado kaysa sa kanyang mga kapantay sa kanyang isip at pagkatao. Sa loob ng 2 buong oras, nang makumplito ang huling bahagi sa ilalim ng mabagyong hampas ng tungsten steel martilyo, bumantong hininga din si Tang Wulan, hinawakan ang tuwalya sa tabi niya at pinunasan ang kanyang pawis. Sa pagtingin sa 10 maliwanag na magkasanib na bahagi sa kanyang harapan, may nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Sanay sa pagpanday, gusto rin niya ang trabaho. Ang pag-ugoy ng martilyo araw-araw ay isang partikular na nakakapreskong vent, at paminsan-minsan ay papasok siya sa isang espesyal na estado sa proseso ng pagtambulan, ang estado na ito ay lubhang kakaiba, tulad niya at tinamaan. Umalangaw-ngaw ang metal at ang martilyo sa kanyang kamay. Sa oras na ito, magiging maganda ang mga bahaging ginawa niya, at maging ang malamig na pusong karakter ni Mang Tian ay hindi maiwasang magpuri ng ilang salita. Guro. Nang ibibigay na ni Tang Wulan ang trabaho, nalaman niyang hindi alam ni Mang Tian kung kailan siya nakarating sa kanyang forging room. Naglakad muna si Mantian papunta sa forging table para tingnan ang kanyang trabaho, tumango, at pagkatapos ay inabot sa kanya ang isang stack ng banknotes, ang sahod ngayong buwan. Good job. Salamat guro. Tuwang-tuwa si Tang Wulan at nagmamadaling kinuha ang papel na pera at inilagay sa kanyang mga bisig. Dahil sa excitement ay medyo namula ang mukha niya pero hindi niya napigil ang ipagpag ng mariin ang kamao. Tiningnan siya ni Mantian na may ilang pagdududa, noong binayaran ako bawat buwan bago, hindi kita nakitang masaya. Bahagyang huminga si Tang Wulan, at huminga ng malalim, guro, mayroon akong sapat na pera para bumili ng mga kaluluwa. Saglit na natigilan si Mantian, bahagyang gumalaw, at sinabing, ibig mong sabihin, ang iyong martial arts soul ay umabot na sa level 10. Tumango si Tang Wulan, dapat ay malapit na itong matapos. Isang pambihirang ngiti ang ipinakita ni Mantian, halika. Teacher, babalik muna ako. Inimpake ni Tang Wulan ang mga natapos na bahagi sa kahon at tuwang-tuwang tumakbo palabas. Pagtingin sa kanyang likuran, ang ngiti sa mukha ni Meng Tian ay hindi maiwasang lumakas, sa wakas, mukha na siyang bata. Sayang lang ang martial spirit niya ay blue-silver grass lang, kahit ano pa ang espiritu, natatakot ako sa lahat. Pero ito rin ang swerte ko. Sa pagpapanday, sapat na ang talento ng batang ito para maipasa ang aking manta. Halos tumalbog si Tang Wulan sa daan, tuwang-tuwa siya. 3 taon, 3 buong taon. Siya ay nagtrabaho ng husto araw-araw, na nagmamartilyo ng metal gamit ang isang martilyo sa isang pagkakataon, para lamang makatipid ng sapat na pera upang makabili ng mga kaluluwa. Bagamat nakalkula niya ito noong nakaraang buwan, makakaipon siya ng sapat na pera ngayong buwan. Pero noong nakuha na talaga niya ang pera, gusto pa niyang sumigaw sa tuwa. Hindi big deal sa mayayamang uri ang 30,000 federal na barya, ngunit para sa kanyang nag-iisang 9 na taong gulang na anak, ito ang akumulasyon ng kanyang mahigit 1,000 araw at gabi ng pawis. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang inindayog ang martilyo para makatipid, lalo pa kung ilang kati ng pawis ang nabuhos niya. Ngayon na sa wakas ay nagtagumpay ako, ang pakiramdam ng tagumpay at pananabik ay hindi maipahayag sa mga salita. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay malapit nang maabot ang bottleneck, kaya maaari ring mabili ang mga kaluluwa. Binibilang niya ang mga oras na ito araw-araw. Sa wakas, bago dumating ang kapangyarihan ng espiritu, ngunit bago ang pagtatapos. Nangangahulugan ito na sa wakas ay magiging soul master na siya. Bagamat nagustuhan na ni Tang Wulan ang pamimiki, hindi ito nangangahulugan na handa na siyang kunin ang forging bilang kanyang propesyon.
Ang kanyang ideal ay maging isang Soul Master, at sa hinaharap, umaasa siyang maging isang Mecha Master. Ang lahat ng mga lalaki ay may katulad na mga pangarap, ngunit gaano karaming mga tao ang talagang magsisikap para sa pangarap na ito. Ang kasipagan ay maaaring makabawi sa mga kahinaan ng isang tao. Sa nakalipas na 3 taon, iningatan ni Tang Wulan ang 4 na salitang ito sa kanyang puso at ginagawa ito. Ngayon, sa wakas ay nakita na niya ang liwanag. Tatay at nanay, sapat na ang naiipon ko, sapat na ang naiipon ko. Sumugod din si Tang Wulan Fei sa bahay, na tuwang-tuwa. Nakaupo si Nair sa sala habang nasa bibig niya ang lollipop na binili ni Tang Wulan para sa kanya. Kuya, nakapag-ipon ka na ba ng sapat na pera para makabili ng mga kaluluwa? Naiintindihan din niya ang pananabik ni Tang Wulan. Bueno, sapat na ang naipon ko. Sapat na para sa 30,000. Mabilis na kinuha ni Tang Wulan ang pera mula sa kanyang mga braso, inilagay ito sa mesa, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang silid, naghukay ng isang kahon na bakal mula sa ilalim ng kama. Tumakbo pabalik sa sala at ibuhos lahat ng pera sa kahon. 100, 200, 200 at 20. 29,006, 29,007. 30,000, 32,200. 200 pa. Nar, bigyan ka ng 100 at bumili ng masarap. Sa pagtingin sa malaking stack ng federal coin sa harap niya, namula ang excited na mukha ni Tang Wulan. Nakabalik na silang Yu mula sa trabaho. Nang marinig ang sigaw ng kanyang anak na lumabas mula sa kusina, kakapasok lang ni Tang Qinan pagkagaling sa trabaho. Nakikinig sa tagay ng anak at nakatingin sa mga perang papel sa mesa, medyo namumula ang mga mata ng mag-asawa. Hindi talaga madali ang batang ito. Noong masayang naglalaro pa ang kanyang mga kasama, nagsimula na siyang kumita ng mag-isa. Lumapit silang Yu sa kanyang asawa at pinalo ito ng malakas sa balikat, initalikod ang kanyang ulo, ayaw niyang makita siya ng mga bata na umiiyak. Alam kong kaya mo, anak, ikaw ang pinakamahusay. Tinapik ni Tang Ziren ang kanyang asawa sa likod, ngumiti at lumapit sa gilid ni Tang Wulan, inakbayan ang kanyang balikat, at walang pag-aalinlangan na nag-thumbs up. Dad, kapag nakapasok ako sa level 10, makakabili na ako ng mga kaluluwa, di ba? Tuwang-tuwang sabi ni Tang Wulan. Oo. Sasamahan ka ni Dad sa oras na iyon. Hindi, samahan na natin ang buong pamilya. Anak, malapit ka ng maging Soul Master, at ipinagmamalaki ka ni tatay. Napakasaya na si Tang Wulan ay hindi nakapasok sa konsentrasyon ng mahabang panahon kapag siya ay nagninilay sa gabi. Nakatulog si Nar, at ang mga bituin at buwan sa labas ng bintana ay napakaliwanag. Siguradong magiging maaraw bukas. Tahimik na bumangon si Tang Wulan sa kama, ang pananabik sa kanyang puso ay napakalakas na talagang hindi siya makatulog. Hinayla ang kubrekama para matakpan ni Nar ang kanyang maliit na katawan. Lagi siyang natutulog ng hindi tapat. Sabi ni nanay, sa susunod na taon, pagkatapos kong magsampu, hindi na ako makakasama ni Nar sa ibang kwarto. Pagdating ng oras, ibibigay ang kwarto kay Nar, at sa sala ako matutulog. Pero bakit ganito? Sa pag-iisip nito, medyo hindi komportable si Tang Wulan. Gusto pa rin niyang makita si Nar araw-araw kapag nagmulat siya ng mga mata. Maingat na binuksan ang pinto, si Tang Wulan ay lumabas ng bahagya. Gusto niyang mamasyal para pakalmihin ang kanyang isipan bago bumalik sa pagmumuni-muni. Binuksan at sinore niya ang pinto nang walang ingay kaya tahimik siyang lumabas. Ang maliwanag na liwanag ng buwan ay nagwisik sa silid sa pamamagitan ng bintana at bumagsak kay Nar. Pambihira ang liwanag ng buwan ngayong gabi, na sumasalamin sa kumikinang na pilak na buhok ni Nar. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, biglang, isang mahinang halo ang lumabas mula sa Nar ng tahimik. Ang 7 kulay ng dilaw, berde, pula, asul, lila, ginto, at pilak ay salit-salit na kumikislap. Kung si Tang Wulan ay nasa silid pa sa oras na ito, makikita niya ang hindi pangkaraniwang eksenang ito. Bahagyang nanginig ang katawan ni Nar, at pagkaraan ng ilang sandali ay kumurap ang makulay na halo, nagsimula itong maghalo mula sa gitna ng kanyang mga kilay, at matagal bago siya muling tumahimik. Maliwanag pa rin ang liwanag ng buwan, at hamupa na ang malambot na halo sa katawan ni Nar. Parang lumaki ng kaunti ang kanyang maliit na katawan. Tila hindi gaanong lumaki ang kanyang tangkad sa loob ng 3 taon, at magkakaroon siya ng isang pambihirang tagumpay sa magdamag. Nawala ang panginginig, at mas lalong lumakas ang paghinga ni Nar, ngunit napakunot ang noo niya, tila nananaginip siya ng hindi kanais-nais. Ang hangin sa gabi ay partikular na nakakapresko. May maliit na hardin sa sibilyang lugar kung saan nakatira si Tang Wulan. Tuwing school holidays, madalas niyang isama si Nar para maglaro dito. Naglalakad sa hardin, tila may puwersa sa dilim na umakay sa kanya sa isang asol na pilak na damuhan, nilalanghap ang sariwang hangin na may halimuyak ng mga halaman, at may ngiti sa kanyang mukha. Ganap na subconsciously, siya ay umupo cross-legged. Ang bahagyang tunog ng mga insekto, ang bahagyang malamig na hangin, at ang liwanag ng mga bituin at buwan na bumabagsak sa kanyang katawan ay nagdala ng mahinang liwanag ng mga bituin at buwan, kaya't ang pagkabalisa sa kanyang puso ay unti-unting kumalma, at pagkatapos ay unti-unti siyang pumasok sa estado ng pagmumuni-muni. End of this chapter.
Abangan ang susunod na kabanata.